alam na natin yung relasyon nila ni Bongbong. 'Di ba? May relasyon si Claire at si Bongbong. Matapos kong tulungan para manalo, mukhang hindi na ako kilala. Matapos siyang manalo sa pagka-pangulo. Matapos ang ilang buwang pananahimik, tila binasag na ang katahimikan at ito ang diretsong pahayag ni Chavit Singson nang tanungin ito sa isang panayam kamakailan lamang kung bakit tila wala siyang amor kina President Bongbong Marcos Jr. o sa kahit buong pamilya pa nito. Nag-viral sa mundo ng social media ang sunod-sunod na buwelta at mga pahayag ni Chavit Singson sa isinagawang media interview nito sa Bilyonaryo News Channel kung saan bumuelta ito at tinawag na mukhang may Alzheimer raw si Marcos Jr. kaya't hindi na raw siya kilala nito. Mukhang sagad na raw sa buto ang pangbubudol ni Marcos Jr. dahil hindi lamang raw sa mga taong tinulungan siya para manalo kundi pati na rin sa taong bayan. At leak viral video ni Chavit Singson kumakalat na ngayon sa mundo ng social media. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila napagtanto na ni Chavit Singson na tila siya ay ginagamit lamang o binudol ni Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon. Sa isinagawang media interview sa kanya ng Bilyonaryo News Channel, tila nga daw walang naging utang na loob si Marcos Jr. kay Chavit Singson dahil nung may mga bumabatikos kay Marcos Jr. ay ito raw si Chavit Singson ang tila sumasalo at sumasagot. Pero bakit pagkatapos manalo sa 2022 election at maupo na bilang Pangulo ng Pilipinas ay tila raw nagka-Alzheimer na si Marcos Jr. At ibinunyag ni Chavit Singson na mukhang nakalimot na lalo na't ang buong pamilya nito at tahasan pang buwelta at tila pinagdiinan ni Chavit Singson na ito na raw ang huli ng kanyang pagsuporta sa pamilyang Marcos at nang muli siyang matanong na kung sakaling tatakbo si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagkapangulo sa 2028 election ay hindi daw siya magdadalawang isip na susuportahan si Vice President Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, oo, susuportahan daw niya ng 100% si Vice President Sara Duterte. Maaaring isa na itong hudya at realization para kay Chavit Singson at dito niya napatunayan na kung papaano ginamit di umano ni Marcos Jr. ang mga Duterte noong 2022 election ay siya rin ang masaklap at tila pang budol na ginawa sa kanya. Di tulad ni dating Pangulong Duterte, hindi nakakalimot bilang isang kaibigan, palagi ka pang kinikilala, mapribado ka man o mapubliko. Matapos nga raw tulungan, nakalimot, ang tawag dyan ay malaking budol at walang utang na loob. Narito ang viral leak video ni Chavit Singson na siyang binigyan reaksyon ng magaling na si Mr. Real Talker na ayon pa sa kanya, ganoon raw talaga ang buhay. Matapos kang pakinabangan ay itsapwera ka na sa kanilang buhay. Panuorin natin ang viral video ni Chavit Singson. Dami tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagko-contact sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Wow. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na kilala. So ngayon po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Kasi, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing election. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses. Yes. Hindi na may kilala. Tama. Well, so ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support her. President. Okay. Boom! Ganyan talaga. Ganyan po talaga. Gog Chavit. Hindi lang po ikaw ang nagamit. Marami pong nagamit si BBM para manalo lang siya. Tapos, ngayon kinakalimutan ka lang niya. Ganon talaga. Kasi wala ka naman ng pakinabang sa kanya. And tama yan, no? Susupport daw siya kay VP Inday Sara. Yeah! Yan, si VP Inday, tumatanaw talaga yan ng utang na loob. May respeto yan sa mga taong tumulong sa kanya.
maganda ugali ni VP Inday. 'Di ba? Kung tunay kang kaibigan, paglalaban ka talaga niyan. 'Di ba? And nakakatuwa lang kasi sabi din ni Governor Chavez na last na ang suporta niya sa mga Marcos. And susuporta siya kay VP Inday Sara. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Castro, wala naman siyang natatanggap na reklamo mula sa palasyo tungkol sa kanyang performance. Pinabulaanan din ni Castro na hindi na siya ang magsasalita sa mga press briefing sa Malacanang. Wala rin daw utos sa kanya na maghinay-hinay sa pagsagot sa media. Noong Pebrero na-appoint bilang Palace Press Officer si Castro. Nakakalungkot po dahil po ang resignation ni Claire Castro ay hindi po matutuloy. Nakakalungkot po dahil po meron po silang gimmick ng presidente. Nakakalungkot po bakit ginagawang tanga ang mga Pilipino. Meron na naman silang drama ang ganito. Nakakalungkot. Ito, makikita nyo ito si Claire pagka lagi may sasabihin, lagi siyang nalulungkot. Na, Claire, hindi ka kaya mamatay ng maaga. Hindi ka kaya ma-stroke dahil lagi kang nalulungkot. Ito yan. Meron na naman silang bagong pautot itong Malacanang at saka si Claire Castro. Ang sabi, pinagsasubmit daw siya nitong PCO Secretary na si Dave Gomez ng resignation. Oy, alam naman natin mangyayari dyan. Lolokohin nyo na naman ng taong bayan dyan. Tapos hindi tatanggapin ng Pangulo. Napanood na namin yung drama na ganyan. Kunwari, may courtesy resignation. Sus, ewan ko sa inyo. 'Di ba? Ang daming mga kabinete niya na pinag-resign. Yung pala, nag-iingay lang. Yung pala, dagdag usapin lang dahil may pinagtatakpang nga balita. O yung pala, hindi rin tatanggapin. Ano na naman kadramahan nyo? Kayo talaga yung, meron ba kayong relasyon ni Bongbong? Hindi relasyon yung baka iniisip nyo relasyon. Alam, meron kayong Di ba ganyan yung may mga relasyon? O yung may maraming mga pautot. Ulitin ko, hindi relasyon na jowa yung relasyon na, alam mo na merong sabuatan. Oh, sige, mag-resign ka kunwari. Tapos hindi ko na naman tatanggapin. Alam mo, ang nakakainis dito, ginagawa nilang tanga mga Pilipino. Yang mga gimmick na ganyan, para sinasabi nila, sige, gawa tayo ng istorya, gawa tayo ng drama. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa telenovela, mahilig sila doon sa may sinusundan. So susundan nila yung kwento sa ating dalawa, tapos magre-resign ka, tapos sa dulo hindi ko rin naman tatanggapin. Oh, di ba? So ano ibig nyo sabihin? Sige, utuin natin yung mga Pilipino dahil mga Pilipino sadyang mahihilig sa chismis. Yung mga Pilipino sadyang mahilig sa mga telenovela. So gawa tayo sarili na nating telenovela para tayo pag-usapan, tayo maging relevant. Pero alam naman natin sa sarili natin, hindi ko tatanggapin yung resignation na yan. Parang ganoon. Kasi ano sabi? Wala naman daw reklamo Malacanang sa kanya. Una. Pangalawa, hindi naman daw siya pinepreno sa pagiging palengkera niya. Di ba? Ano pa yung, mayroon pa yung pangatlo. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, siya pa rin ang haharap sa media. So para saan yung resignation? Ay, talagang niloloko nyo Bongbong Marcos sa mga Pilipino, ha? Niloloko nyo Claire Castro mga Pilipino, ha? So wala naman palang reklamo. So, business as usual, yung ginagawa mo, yun pa rin ang gagawin mo. Wala pinagbago. Anong connect? Ba't ka pa magre-resign? Ganun din pala. Di ba? Ngayon, sasabihin, paano coach kung tanggapin yung resignation? Tanggapin, pero wag naman sana tanggapin kasi wala na tayong clown. Wala na tayong pagtatawanan. Di ba? Yung isang abogado na naging vlogger. Wala na tayong sasabihan ng isang ahensya ng gobyerno ay wineponize para kalabanin ang hindi nila kayang taluning apelyido na ang Duterte. 'Di ba? Sabi nga, ito sinabi mismo sa amin nung naka-meeting namin si Tatay Digong nung kami nasa Davao. Closed door meeting, sabi niya. Hiningi ko ang kanyang opinion sa bagay-bagay na nangyayari sa gobyerno. Hindi ko na specify kung alin doon. Basta nasa Davao kami doon. Ang sabi niya, huwag niyong gambalain
kung ang inyong kalaban ay gumagawa ng mali. Kasi inuhukay nila yung sarili nilang libingan. Ito kaya nga ayaw nating maalis to si Claire. Oh, dahil ang dami na itong daming kapalpakan nagagawa nito. But seriously, nang dahil kay Claire, halimbawa, matuloy yung resignation ni Claire, anong iiwanan niyang imahe ng PCO? Attack dog, di ba? Yan ang magiging imahe ng PCO ngayon. Anong tinginan ng taong bayan sa PCO? Hindi yung para mag-antay ka ng sasabihin ng presidente. Kung hindi, ano ang pambabara na gagawin ni Claire? Di ba? Hindi na ihintay ng tao. Ano ba ang magiging programa ng presidente patungkol sa napipigtong lahat na lang ng bagay ay itatax? Hindi na sila mag-aantay ng ganun. Ano nga aantayin nila? Paano palulusutan ni Claire yung kapalpakan patungkol sa another dagdag ng tax? Yan na po ang naging imahe. Halimbawa, merong baha. Aantayin pa ba ng taong bayan? Ano ang magiging statement ng presidente through Claire Castro? Hindi. Aantayin ng taong bayan kung paano ipapasa yung kapalpakan, yung baha sa mga Duterte. Paano i-connect? Yan na nga lang ang inaantay natin eh. Kasi wala ka namang maririnig about sa programa, about sa infrastructure, about sa plano ni Marcos. It's about the Duterte. Paano ipapasa sa Duterte? Ito masakit. Alam nyo nangyayari? Hindi na po yung boses o yung balita ng Pangulo ang naihahatid ni Claire. Ang naihahatid ni Claire is about her. Siya na po ang nagiging balita. Nasa palagay natin, yaan din ang gusto ng presidente. Dahil wala naman talagang ibabalitang mabuti ang presidente. Kesa may vacuum. Kesa makita yung vacuum of leadership. Kesa makita ng taong bayan, walang balita. Gawawa na lang ng balita. So yung dapat salita ng presidente ay nagiging about Claire Castro. Siya na ang balita. Napansin nyo ba? So kahit anong mangyari, hindi matuloy ang resignation ni Claire, okay lang. Di ba? Alam naman natin, napapanood natin. Kung matuloy yan, kawawa ang PCO. Ito po yung sinasabi natin na sana yung mga pumapasok na mga leader, secretary, huwag naman nilang babuyin yung opisina. Kasi aalis kayo dyan sa opisina eh. Oh, natuloy yung resignation niya. Pag alis niya ron, baboy na ang PCO. Anong iniwan niya? Legacy. Meron ba siyang iiwanang legacy? Wala. Anong iiwanan niya? Sira. Wasak. Parang yung ginawa nitong itong mayor ng Manila. Oh, iniwan yung Maynila, basura. Iniwan yung Maynila, puro utang. Huwag niyong babuyin yung opisina kasi aalis at aalis kayo dyan eh. Tingnan nyo anong ginagawa ni Boying dyan sa DOJ. Isa pang kapalpakan yun. Mamaya pag-uusapan natin yun. Oh, diba? So, anyway, sama-sama tayo. Kasi alam ko, baka bukas lang o sa makalawa, pagtatawanan natin to. At sasabihin natin, tita nyo, alam na natin yung relasyon nila ni Bongbong. Diba? May relasyon si Claire at si Bongbong. Relasyong sa buwatan. Diba? Napanood na namin yan. Next topic po tayo. Pag-usapan natin itong kahibangan ni Boying. Ayon po kay Vice President Sara Duterte, tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila pag-uugnay sa kanya ama sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Saksi, si Marisol Abduraman. Sabi niya that it's Preposterous. Preposterous. Yan, BP Sara, BP Inday Sara. Preposterous. So, ano ba ibig sabihin ng preposterous? Parang kalokohan, katawa-tawa. Yung gano'n, yun ang pagkakaintindi ko dyan. Parang kababalaghan. Kung ano-anong naisip ni Boying. Oh. Yes.
that is preposterous. Ito raw ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tila iniuugnay sa dating Pangulo ang issue sa missing sa Bungero, kasunod ng pahayag na ito ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa Isabel. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Teka na. Ano kayang tinitik na gamot nito si Boying? Okay, alam naman natin di ba, na public knowledge naman na nagkasakit ito. So alam naman natin, pagka may sakit, may mga maraming tinitik na gamot. Sa katunayan, nangayayat yan, di ba? Hindi natin sure kung sabay na operahan. But anyway, ako'y nagtatanong lang, ano kayang tinitik na gamot nito si Boying Remulla? Ano kayang tinitik nito multivitamins? Kasi kung ano-ano pumapasok sa isip niya. Ngayon pumasok naman sa isip niya na may connection sa drug war. Kaya nga ang sabi ni PRRD, preposterous, kalokohan, katawa-tawa ka, Boying, nag-i-imagine ka ba? Ikaw ba ay nasa langit? Para kang nasa happy moment ka. Kung ano-anong naiisip mo. Yan yung sinasabi natin kay Claire, iiwan niya ang PCO na parang na basura. Ito naman si Boying, iiwan ng kung sakaling aalis na siya dyan as SOJ, iiwanan niya ang DOJ na katawa-tawa. Hindi katiwa-tiwala. Nasira ang DOJ. Di ba? Pambihira. Baka mamaya sabihin ninyo, pati yung namatay dyan sa Beverly Hills at ang sinabi ay ang ikinamatay ay tungkol sa Coca-Cola. Sabihin ninyo, kasalanan ni PRRD kasi siya nagpadala doon ng Coca-Cola. O kasalanan ni PRRD kasi nagpunta siya roon, tumakas sa dahig, tapos nagbigay ng Coke. Ganyan na po Alam nyo, nung unang lumabas, paalala ko lang sa inyo, nung unang lumabas yung patungkol sa Isabong, anong sabi ko? Unang labas, ayaw ko magkomentaryo kasi sabi ko, sa SMNA ko pa sinabi sa programa namin, dahil, tingnan ninyo, i-connect sa Duterte. At that time, mukhang imposible. Kasi talagang malabo. Talagang katawa-tawa. Ginawa. Hindi ba? Bukas makalawa, si PRRD ang pumatay kay Andres Bonifacio. Si Tatay Digong kasama si Baste at saka si Pulong, pinatay si Jose Rizal. Kakuntsaba nila ang mga Kastila, Chinese, Taiwanese, lahat ng nis. Para mapatay ang mga bayani ng Pilipinas. Hindi na ako magugulat, sa totoo lang. Baka sabihin ninyo, imposible naman yan, Coach. Baka mamaya mangyari na naman nakauna na tayo ng balita. Wala nang imposible pagdating kay Boying. Naalala nyo dati? Sa Bucor, hinalungkay nila ang Poso Negro dahil meron daw buto. Doon daw tinapon, doon daw nilibing yung mga tao. May nakuhang buto. Ang findings, buto ng chicken. Ganyan po mag-isip, ganyan. Tas nawala na sa balita. Ang datingan nga may pinagtakpan lang silang balita. Bigla na lang nawala. Wala na. Bye-bye. Next topic sila. Parang vlogger din to si Di ba? Nakikita nyo na yung mga vlogger na walang mahanap na content? Paano nyo malalaman ang isang vlogger na walang mahanap na content? Gagawa ng chismis. Para may content. Tapos pag may content na ulit, iwan na yung chismis. Dito tayo sa content. Ganito ginagawa nito si Boying. Bigla niya na rin iniwan nyo sa Bucor. Ngayon naman, ang pinagtitripan, Bulalo, sa Taal. Kasalanan ni PRRD. Connected. Ganyan po. Kaya nga sabi ni Bato, huwag kayo kung sabi ng kung ano-ano. Siguraduhin ninyo. Puro kayo announcement Wala pa nga nangyayari, announce na kayo ng announce sa media. Di ba? Yan ang gusto nila Siraan ng Duterte, trial by publicity. Kasi kung talaga may kasalanan si Atong Ang, wala nang ganyan-ganyan. Wala nang drama-dramang ganyan. Diretso na yan sa hukuman. Nidemanda nyo si Atong Ang. Bakit nagsusumbong kayo sa media? Di ba? Alam nyo kung bakit? Kasi kukunik kay Duterte. Ikukunik nila sa mga Duterte. Wala silang content ngayon Meron niyang pinagtatakpan na balita. O kayo na lang magsabi kung ano yung pinagtatakpang balita. Pag tapos na yung balita, balik na sila doon sa iiwan na yan si Atong Ang. Wala na naman. Good job.
Ang negosyanteng si Atong ang itinuturo ng whistleblower na si Patidongan na masterminds sa pagpatay sa mga sabungero. Si Ang ay dating kliyente ni Attorney Ruth Castelo na tagapagsalita na ngayon ng Office of the Vice President. Ang galing. Ang galing din ang intro ng saksi, no? Na-i-connect pa yung spokesperson ni BP Sara kay Atong Ang. Connect. Oh, Ang explain. paglilinaw ni Castelo, matagal na siyang walang koneksyon kay Ang. Charlie Atong Ang was my client in 2007 for the crime of plunder. And then we went on probation. We succeeded in seeking for probation, and he was given a 2-year period. In 2009, I released him from the Bikutan where he stayed. As soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. Oh, 2009 pa po. Okay, 2009 pa po, boying. 2009 pa po, saksi. Hindi pa baka mayor pa lang si PRRD noon, hindi ko alam kung ano si governor ba siya no, mayor, I don't know, no, si PRRD. Pero hindi pa siya presidente, 2016 pa. Oh, okay, maliwanag. Huwag pala bintang ha. Our lawyer-client relationship. Nasa The Hague sa The Netherlands ngayon si VP Sara para dalawin ang amang nakadetain sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ang bise, nagpasalamat sa mga senador na nagsusulong ng interim release para sa kanyang ama. Kasama niya doon ang kaalyadong si Senadora Amy Marcos. Nitong Lunes lang, Kasama si Amy, kasama mo si Amy, BP Sara eh. Samantalang yung mga senador natin dito sa pangunguna ni Cayetano, kauna-unahan, nagsabi ng house arrest na lang si PRRD, tapos sumunod, meron ding resolution si Bongo, si Bato at saka si Robin Padilla na house arrest. Eh bakit tahimik yan si Amy? Ihain ni Marcos ang tinawag niyang President Rodrigo Duterte Act. Sip-sip pa no? Oh, so kung anong yan? Ano maitutulong yan? Hindi. Okay yan, sige. Wag natin yan. Pero hindi ba dapat i-prioritize ni Amy yung pagka-release ni PRRD? Kung bagat sa chess, let's save the king. That's the top of our priority. Ma-release si PRRD. Kasi kung may masamang mangyari kay PRRD, possibly may hindi magandang mangyayari. At malulungkot ang sambayan ng Pilipino. So, bago yung mga ka-ek-ekan mo, Amy Marcos, na mga batas na yan, gumawa ka muna. Ay, yung ginawa nila Robin. Oh, resolution para gumawa ka ng paraan, ma-release muna dun si PR. Ang importante, ma-release si PRRD, house arrest. Dahil, ang tao, pag in-isolate mo yan, an ordinary person, pag in-isolate mo, magkakaroon niya ng depression. Kasi we are created as a social being. So kailangan natin ng laging may kausap, meron tayong ginagawa, all the more si PRRD. Kasi sociable si PRRD eh. Di ba? Siguro kung ako pa yan, pwede pa kasi okay lang ako sa gilid eh. Di ba? Kahit wala kang kausap, okay lang. Si PRRD, hindi ganyan po ang pagkakilala namin kay PRRD. So, let's save the king muna, kumbaga. Ika nga. Bago yung puro kalokohan mong ganyan, Amy. Panukalang batas ito na nagbabawal sa mga extraordinary rendition o ang sapilitang paglipat sa isang tao mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa nang walang court order. Parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon at multang hanggang 10 milyong piso ang itinakdang parusa sa panukala. Kaugnay Alam mo, hindi ko maintindihan ano yung panukalang Duterte Una, pinagbabawal ang extraordinary rendition at may pagkakulong at may multa. Dati namang may ganyan. Illegal po yan eh. Hindi dapat yan. Dapat talaga dadaan yan sa korte. Nasa batas naman yan eh. Ano yung wala doon sa batas? Din sa dinagdag mo, Amy. Hindi naman po tayo abogado, pero kasi syempre, confused tayo dito ba? May maitutulong pa ba dyan? Meron namang batas. Siguro dapat sinabi mo, yung magpapadala doon ng extraordinary rendition or kidnapping in layman's term. Yun na nga din yan. Yan din yun. Kasi kidnap dinala mo ron nang hindi ka dumaan sa korte. Halimbawa, gawin ko kay Torre. Basta ko siya dinala sa dahig. Anong tawag nyo ron? Di kidnapping. Sa kanila, extraordinary rendition. Di ba? Hindi ako dumaan sa korte. Parehas. May batas naman tayo patungkol dyan. Sana nilagay mo ron.
Oh, sino yung nanguna sa extra rendition, pwedeng i-firing squad agad-agad, hindi na rin dadaan sa korte. Yung mga ganon, sangayon ba kayo? Hindi ba yung ganon eh? Kasi ang nangyayari, dinala nila, seriously, dinala nila si PRRD ron nang walang dinaan ng korte. That is very clear. Kaya maka-Marcos ka, kaya maka-Dilaw ka, kaya maka-komunista ka, kaya maka-Duterte ka, malinaw po sa ating lahat yun. Yung nangyari, hindi dumaan sa korte. Tama po? Okay. Pero, pag nirelease mo, gusto mong ma-release si PRRD, dadaan tayo sa korte. At kung paparusahan yung may sala sa pagdala kay PRRD ron, anong gagawin mo? Dadaan ka rin sa korte. Tama or tamang-tama? So yung pangigidnap kay PRRD, fast forward. Hindi mo dinaan sa korte. Pero, para solusyonan mo yun, sang katutak na korte ang dadaawanan natin? Dadaan tayo sa korte ng ICC, dadaan tayo sa korte ng Pilipinas. Fair? Yun. Fair ba? Fair ba? Dapat yun na sinulusyonan ni Amy. Dapat yun na inisip niya. Teka muna, parang unfair. Diba? So kung may ganun, dapat, yung gagawing batas ni Amy, automatic. Kasi, ang importante, yung krimen na nagawa ay mabawi agad. Kasi gumawa ka ng krimen eh. Parang ano yan eh. Yung pagpasok nila Torres sa KOJC. Pinasok nila yung KOJC. Hindi sila dumaan sa korte, nag-stay sila doon ng 16 days. Pero pinaalis natin sila. Dumaan tayo sa korte. Na hindi sila dapat mag-stay doon na 16 days. Pero anong nangyari? Hindi pa rin nila sinunod yung korte. Naiintindihan niyo po yung point ko? Yung gumagawa ng mali, basta na lang. Para kukurikin mo yung pagkakamaling gawin, dadaan sa korte. Again, hindi po tayo abogado. Pero yan ang dapat masolusyonan. Hindi yung dodoblehin lang ni Amy Marcos yung meron ng batas. Ngayon, paano gagawin yon? Hindi ko alam. Ikaw, senador, ikaw mag-isip. Di ba? Kung ako mag-iisip niya, palit na tayo. Ikaw na lang mag-vlog, ako na senador. Di ba? Di ba, seriously? Napaka-unfair. Kinidap si PRRD. Walang sabi-sabi. Ginamitan na puwersa. Don't tell us walang puwersa yun. Kasi kung walang puwersa yun, kahit ako, kaya kong kuhanin si PRRD ron. Hindi ko makakuha kasi may puwersa eh. Sa gate pa lang di ka na makakapasok. Akala. Kaugnay sa impeachment, handa naman daw ang vice na harapin ang kaso matapos lumabas sa resulta ng SWS na 66% ng Pilipino ang nagsabi na dapat harapin ito ang impeachment para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa korte. Ito sa akin, okay. 66% daw pabor sa impeachment, sabi ng SWS. Hello? Naniniwala kayo sa survey na yan? Yung eleksyon nga, sabit-sabit sila eh. Yung panalo sa eleksyon, iba dun sa survey. Kayo kong husgahan. Pero kayo, naniniwala ba kayo dyan sa pa-survey ng SWS? Okay? Ako, in my opinion, walang kwenta yung SWS. Wala. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko.
pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Bayan ko, Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oika. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.